Kamusta sa lahat at welcome back sa channel. Ngayon, susuriin natin ang isa sa mga pinaka-nakakalitong conspiracy theories na umiikot ngayon, ang ideya na ang labanan sa pagitan ng Amerika, Iran at Israel ay hindi eksaktong kung ano ang ipinapakita. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga pinakamatinding sandali ay maaaring isang palabas? Isang geopolitical na kabuki theater. Manatili kayo dahil susuriin natin ito. Nakakakita tayo ng mga headline araw-araw, lumalalang tensyon, pagpapadala ng misil, diplomatikong standoff. Lahat ito ay tila napakatotoo, napakadelikado. Ngunit isang lumalaking bilang ng mga tao ang nagtatanong sa opisyal na salaysay. Sila ay tumuturo sa isang teorya na nagsasabi na ang Iran at Iran at maging ang Israel ay maaaring sangkot sa isang maingat na inayos na sayaw, isang stage conflict. Ang pangunahing ideya ay simple, ngunit nakakakilabot. Ang mga pag-atake at tugon ay paunang inayos, dinisenyo upang magmukhang seryoso, upang mailigtas ang mukha ng ilang mga manlalaro, ngunit higit sa lahat, upang maiwasan ang tunay, mapanirang pinsala o malubhang paglala. Ang teoryang ito ay naging tanyag noong 2020. Naaalala niyo ba noong iminungkahi ni dating Pangulong Trump na ang Iran ay talagang nagbigay alam sa Iran tungkol sa mga lokasyon ng kanilang pagpapadala ng misil sa mga base sa Iraq? Inilarawan niya ito bilang pagtatangka ng Iran na iligtas ang mukha ng kanilang mga hardliner. Ngunit paano kung ito ay higit pa sa pagliligtas ng mukha? Paano kung ito ay bahagi ng isang paunang na pagkasunduang signal? Pag-isipan niyo, kung alam mo kung saan pupunta ang mga misil, maaari mong tiyakin na ligtas ang iyong mga tropa, mailipat ang iyong mga mahahalagang asset, o kahit na mabawasan ang epekto nito. Mukha itong malakas na tugon sa ibabaw, ngunit sa ilalim ng radar, ito ay isang kontroladong kaganapan. Ngayon, pinalalawak ng mga taga-suporta ng teoryang ito ang ideyang ito sa mas kamakailang mga kaganapan. Sila ay tumuturo sa mga sinasabing pag-atake sa mga pasilidad nuklear ng Iran. Ang teorya ay nagpapahiwatig na alam ng Iran ang mga pag-atake na ito, inilikas ang mga sensitibong kagamitan at tauhan ilang araw bago pa man at alam ng Amerika. Ang mga paglikas na ito sa pamamagitan ng satellite intelligence. Kaya nang iatakehin ng Amerika. Ang mga pasilidad na ito, ang mga ito ay halos bakanting target. At ang anumang paghihiganti ng Iran. Simboliko rin, dinisenyo para sa geopolitical theater, hindi para sa tunay na epekto ng militar. Ito ay isang paraan upang mapanatili ang presyon, upang mapanatili ang isang tiyak na imahe, nang hindi nagtitrigger ng isang ganap na digmaan. Ngunit ang teorya ng Kabuki Theater ay hindi nagtatapos doon. Ang isa pang layer ay nagmumungkahi na ang Iran ay hindi lamang pasibong alam ang mga naka-script na kaganapang ito. Ito ay aktibong nag-orkestra at sumusuporta sa mga aksyong militar ng Israel laban sa Iran. Ang salaysay ay na ang Amerika ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon, armas, at maging direktang pag-apruba para sa mga pag-atake ng Israel, habang pinapanatili ang isang pampublikong takip ng diplomasya o hindi pagkasangkot. May mga ulat, madalas mula sa mga hindi gaanong mainstream na mapagkukunan, na nagmumungkahi na si dating Pangulong Trump mismo ay nagbigay ng green light kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para sa ilang mga operasyon. Sinasabi nila ang diplomasya ng Amerika, tulad ng mga negosasyon para sa isang bagong nuclear deal, ay nagsilbing takeover para sa mga paparating na operasyong Israeli. At hindi lang ito pag-apruba, ito ay direktang suporta. Kasama sa pag-aangkin ang pagbibigay ng Amerika ng mga misil sa Israel at maging ang direktang paghadlang ng mga asset ng militar ng Amerika sa mga misil ng Iran sa panahon ng mga paghihiganti. Ito, sabi nila, ay direktang pagkasangkot na nakabalakayo bilang de-escalation o depensa. Pagkatapos, nariyan ang mas malawak na pananaw, ang pulisiya ng Iran mismo bilang paunahing sanhi at tagapagbigay daan. Ang mga conspiracy theories ay nagpapalagay na ang Iran ay may malaking responsibilidad sa paglikha ng tunggaliang ito sa pamamagitan ng mga pangmatagalang aksyon nito. Isang malaking punto ng pagtatalo ang pag-atras ng Administrasyong Trump noong 2018 mula sa Iran nuclear deal, ang Joint Comprehensive Plan of Action. Iginiit ng mga kritiko na hindi lamang ito isang desisyon sa pulisya, ito ay isang sinadyang hakbang na nag-alis ng isang mahalagang balangkas ng diplomasya, nagpalala ng tensyon, at nagtulak sa Iran patungo sa mas agresibong postura.
At syempre, ang patuloy na diplomatiko at militar na suporta ng Amerika. Sa Israel, kabilang ang bilyon-bilyong tulong at proteksyon sa mga pandaigdigang forum, ay itinuturing ng ilan bilang nagpapagana sa agresibong postura ng Israel. Ang pananaw na ito ay nagpapahiwatig na ang mga pulisiyang ito ay lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang tunggalian ay halos hindi maiiwasan, anuman ang mga tiyak na dahilan. Hindi ito tungkol sa pagsisimula ng laban, kundi tungkol sa paglikha ng mga kondisyon para dito, at pagkatapos ay pamamahalaan ito. Panghuli, ang ilang teorya ay nagmumungkahi na ang pagkasangkot ng Amerika ay tungkol sa pamamahala at pagkontrol sa tunggalian para sa sarili nitong mga interes sa geopolitical. Maaaring kasama dito ang pagpasok ng Amerika gamit ang mas mataas nitong kakayahang militar upang pigilan ang mas nakakagulo na mga aksyon ng Israel. Sa gayon ay kontrolin ang salaysay at makamit ang mga layunin na hindi kayang makamit ng Israel ng mag-isa. Ito ay tinitingnan bilang isang kinakalkulang pagtatanghal, isang pagpapakita ng lakas na dinisenyo upang makamit ang mga tiyak na estratehikong resulta at maimpluwensyahan ang mga dinamika ng kapangyarihan sa rehiyon nang hindi kinakailangang maghangad ng isang mapagpasyang tagumpay sa militar. Kaya, ang teorya ng Kabuki Theater ay nagpapakita ng isang larawan kung saan ang pampublikong drama ng internasyonal na tunggalian ay isang maingat na pinamamahalaang palabas. Ang mga pag-atake ay binabalaan, ang mga target ay paunang pinipili, at ang mga pulisiya ay dinisenyo hindi lamang upang tumugon, kundi upang hubugin ang mismong kalikasan ng tunggalian. Marami itong dapat isipin, alam ko. Ang mga teoryang ito ay nagtatanong sa mismong pundasyon ng ating nakikita sa balita. Nakikita ba natin ang mga tunay na geopolitical na pakikibaka, o isang sopistikado, multi-layered na palabas para sa mga pandaigdigang manonood? Ano ang inyong saloobin sa teorya ng Kabuki Theater na ito? Sa tingin nyo ba ay may mas marami pang nangyayari sa likod ng mga eksena kaysa sa sinasabi sa atin? Ipaalam sa akin sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung nahanap nyo itong nakakapukaw ng isip at mag-subscribe para sa mas malalim na pagsusuri sa mga pinaka-nakakaintrigang teorya sa mundo. Hanggang sa susunod, manatiling mausisa.